Magandang araw mga manonood. Ang kasaysayan ng pelikula sa mundo ay puno ng pelikulang may motorsiklo. Iba-iba ang mga papel ng dalawang gulong na sasakyan. Minsan, mga 10 o 20 segundo lang lumalabas ang motorsiklo para bigyan diin ang eksena. Mas bihira, ang dalawang gulong na sasakyan ay maaaring magkaroon ng malaking bahagi sa oras ng pelikula at siya ang nagiging pangunahing bida nito. Sa kwentong ito, gusto kong balikan ang lumang kultong pelikula na Harley Davidson at Cowboy Marlboro noong 1991. Pag-uusapan natin ang mga motorsiklo sa pelikulang ito. Nasa Crash Moto Channel kayo. Magandang panonood! Wala akong magawa kaya naisip kong tumulong. Hindi mo na kailangan mag-isip. Si Harley ang nag-iisip para sa atin. Muntik na niya tayo mapatay dahil sa kanya. Pero ikaw ang nagligtas sa amin, higante. Mga pare, palitan nyo ng motor ko. Kailangan ko ng bago. Si Harley Davidson at Cowboy Marlboro, tipikal na pelikula sa buddy movie genre. Para sa mga di pamilyar dito, ipapaliwanag ko. Ang buddy movie ay pelikula tungkol sa magkaibigang lalaki. Ibig sabihin, sa ganitong pelikula, umiikot ang kwento sa dalawang magkaibigang pangunahing tauhan. Sa ating kaso, si Harley, Mickey Rourke, at si Marlboro, Don Johnson ang mga bida. Ang kwento ng pelikula ay medyo karaniwan at sa kabuuan ay kahalintulad ng maraming kwento ng mga aksyon na pelikula noong dekada 90. Hindi na ito kailangang bigyan ng espesyal na pansin. Ang dalawang bida ng pelikula ay mga biker. Ibig sabihin, bawat isa sa kanila ay may motorsiklo at ang mga kaibigan nila ay kapwa biker din. At ito ang dahilan kung bakit tayo narito. Ano pa hinihintay natin? Lumipat na tayo sa makina at simula ng kwento sa motorsiklo ni Mickey Rourke. Si Mickey sa pelikulang ito ay nagmamaneho ng custom na motorsiklong Black Death 3. Tunay na isa itong ikonikong motorsiklo tulad ng custom na Captain America sa pelikulang Easy Rider noong 1969. Nang sumikat ang mga pelikula, sumikat din ang dalawang motorsiklong ito. Maraming customizer at bihasa sa garahe ang gumagawa ng sarili nilang bersyon na kamukha ng dalawang gulong na bayani sa pelikula. Gusto ko lang banggitin na si Mickey Rourke ay hindi lang basta aktor na gumanap bilang biker sa pelikulang ito. Mahilig talaga si Mickey Rourke sa motorsiklo at marami siyang koleksyon, lalo na mga custom na motor. Personal na motor ni Mickey ang Black Death 3 nung simula ng paggawa ng pelikula. Ika-4 na beses na sinubukan ni Rourke hanapin ang motor na kailangan niya. Una ay ang Black Death 1 at Black Death 2. Ginawa ito ng Bartels Harley Davidson sa Marina del Rey, Los Angeles, California. Hindi ko alam kung si Mickey Rourke ang may problema sa pagpapaliwanag ng iniisip niya o kung hindi nila maisakatuparan ang mga iyon. Pero ang unang dalawang subok ay pumalpak. Hindi talaga nasiyahan si Rourke sa mga motorsiklo. Lumapit si Mickey kay Billy Vesbert para ipadawa ang motorsiklo niya pero agad din itong nanakaw. Ang sikat na motorsiklo sa pelikula ay unang iginuhit ni Mickey Rourke sa isang napkin. Balak ni Mickey gamitin ang motorsiklong ito sa dati niyang planong pelikula na Z-Raid. Lumapit siyang muli sa mga lalaki ng Bartels. Sina Gene Thomason, Dave Fernier at Alan Barcy ang gumawa ng custom. At dito ay sinilang ang Black Death 3 na kalaunan ay naging kultong motorsiklo. Hey, Hoy, saan tayo pupunta? Oh, sa totoo lang, di naman mahalaga. Sakay ka na, ihatid kita doon. Bilang basehan, kinuha nila ang Harley Davidson FXR noong 1989 ayon sa iba. 1988. Ang modelong FXR ay ginawa bilang Harley na kayang talunin ng mga Apones. Dati, ang slogan nila sa patalastas ay nagsasabing ang FXR ang maghihiwalay sa mga batang sumasakay sa dayuhang sasakyan at mga tunay na lalaking pumipili ng Harley. Kinuha nila ang Big Twin sa pamilya ng touring sa Milwaukee. Nagdisenyo si Eric Buell ng matibay at magaan na frame na may 3 kabitan ng makina, maayos na suspensyon at malalakas na preno. Sa huli, nagkaroon ng Harley na madaling patakbuhin at kontrolin. Noong 1984, nilagyan na ito ng evolution na makina. Itong motorsiklo mismo ang ginamit na donor sa paggawa ng Black Death 3. Pinagtrabahuhan ng mga lalaki ang geometrya. Ang rake o yung pagkakakiling ng fork kumpara sa vertical axis ay pinalaki mula 32 hanggang 42 degree. Naglagay sila ng fork na 6 na pulgadang mas mahaba kaysa sa stock. Para sa tamang silweta, ibinaba ng 2 pulgada ang buntot ng motorsiklo at pinalitan ng bakal na bar ang shock absorber, kaya naging rigid ang likurang gulong. Nadisenyo sila ng bagong fender para sa updated na geometry. Kulang ang stock na evolution na makina ni Mickey, kaya kinuha nila ang top na makina mula sa SNS na 98 cubic inches.
Iyan ay 1,610 cubic centimeters. Kung titingnan mo mabuti, iba rin ang tangke kumpara sa stock. 2 kalahating tangke mula Softail na may 6 na pulgadang spacer sa gitna. Hindi nagtagal, matapos ang Black Distress, inimbitahan ng kumpanya ng pelikula na MGM, si Mickey Rourke para sa isang papel sa pelikulang Harley Davidson at Cowboy Marlboro. Gusto ni Mickey sumakay sa sarili niyang motorsiklo sa pelikula. Hoy Gino, ano po ang pangalan ninyo? Harley Davidson. Kinailangan ng kumpanya ng pelikula bumalik kay Bartels para gumawa ng isa pang kaparehong motorsiklo para sa mga stunt. Ang motorsiklong ito ay halos kapareho ng original, parang 2 patak ng tubig, ngunit mas maliit ang displacement ng makina. Ang 80 kubikong pulgada ay katumbas ng 1,300 at 10 kubikong sentimetro. Kahit 80 pulgada lang, sapat na lakas na para dalhin ka sa lugar na di mo na mababalikan kahit sundan mo pa ang mga mumo ng tinapay. Pagsapit ng dekada 2000, kulang na ang performance nito para kay Rourke. Noong 2003 nagtayo sina Bartels ng kaparehong motorsiklo na tinawag nilang Black Death 3R. Ang 114 na makina ang pangunahing pagkakaiba mula sa orihinal. Pinapadala nito ang 135 lakas kabayo sa likurang gulong. Kailangan pa bang pag-usapan ang lakas ng torque ng Big Twin? Nang sumikat ang motorsiklo, naging uso ito sa mga customizer at eksperto sa garahe. May ilang dosenang paggawaan na yon na kayang gumawa ng motorsiklo na parang sa pelikula kapalit ng mataas na bayad. Lumipat naman tayo sa ibang mga motorsiklo. Si Marlboro, na ginagampanan ni Don Johnson, ay sumasakay sa isang Kawasaki KZ 1,000 sa simula ng pelikula. Nagsimula ang produksyon ng Kawasaki KZ 1,000 o Z1000 noong Setyembre 1976 at pinalitan ng modelong ito ang KZ 900. Ang KZ 1,000 ay isang alamat na makina noong panahon nito. Ang 83 horsepower nitong makina ang gumawa rito bilang isa sa pinakamabilis na mga motorsiklong gawa sa pabrika noon. Ang sibilang bersyon ay ginawa hanggang 1,900 at 84 at pinalitan ng modelong GPZ 900R. Pero para sa pulisya, ang KZ 1,000 ay patuloy na ginawa na may kaunting pagbabago hanggang 2,005 kasama na. Matagumpay na pinalitan ng Kawasaki ang Harley sa mga garahe ng pulisya. Sa totoo, dito sumakay si Liquid Terminator T1000 sa Terminator 2 Araw ng Paghuhukom. May episode ako tungkol sa mga motorsiklo sa Terminator sa channel ko. Medyo luma at mausok na ang KZ 1,000 sa Harley Davidson at Cowboy Marlboro kaya hindi rin masyadong natuwa si Marlboro dito. Naku, Marlboro, kailangan mo na talaga ng bagong boots at motorsiklo. Pero tama ka tungkol sa kabayo, hindi na talaga pwede ang kabayo. Gamit ang regalong Desert Eagle na punto, 44 caliber binabaril ni Robert na yon ang pangalan ng cowboy, ang KZ 1,000. Malamang, ipinapahiwatig ng eksenang ito na walang hihigit sa mga Amerikanong Harley Davidson na motorsiklo. Di tulad ng ganitong Japanese motorsiklo, hinala ko lang. Si Jimmy, kasintahan ni Marlboro at nagtatrabaho sa pulisya ng Los Angeles, ay gumagamit ng opisyal na Honda PC800 o Pacific Coast. Ang kakaibang touring motorsiklo na may sariling karakter ay inilabas noong 1989 at 89 sa inisyatiba ng American Division ng Honda Research America. Ang motorsiklo ay dinisenyo para sa merkado ng Estados Unidos at Hilagang Amerika. Gayunpaman, naging available din ang PC800 sa merkado ng Europa at Japan. Ang konsepto ay talagang kawili-wili. Ang motorsiklo ay dapat na sobrang practical, madaling alagaan, maasahan, komportable, at madali rin imaneho at angkop para sa mga baguhang motorista. Nagawa ni Honda ang mga layunin niya. May proteksyon sa hangin ang motorsiklo, multimedia system, at maasahang shaft drive. Ang V-twin nitong may 57 lakas kabayo nito, kahawig ng Africa Twin, ay may hydraulic compensator sa disenyo. Kakaiba rin ang compartment na may 2 bahagi sa magkabilang gilid ng likurang gulong at nabubuksan mula sa itaas. Ang solusyong ito ay natatanging tampok ng Honda PC800. Ang pangalang Pacific Coast ay ibinigay bilang parangal sa highway na may parehong pangalan na may habang 2,655 kilometro mula San Diego hanggang Seattle na dumadaan sa baybayin ng karagatang Pasipiko. Sa kabuuan, ang imahe ng pulis na gumagamit ng Honda PC 800 ay talagang posible at ilang bilang ng motorsiklo ng modelong ito ay ginamit sa serbisyo ng mga departamento sa estado ng California. Nagustuhan din ng mga pulis ang modelong ST 1,000 at 100, Pan-European at kalaunan pati na rin ang 1,000 at 300 na update na bersyon.
Ang modelong Pacific Coast ay nanatili sa merkado hanggang taong 1978 pagkatapos nito ay tinigil na ang produksyon at hindi na ito pinaunlad pa. Hindi ganun karami ang nailabas, 14,000 lang, pero matibay ang motorsiklo kaya hanggang ngayon makikita mo pa itong binebenta sa mga site ng bentahan ng segunda manong sasakyan at maganda pa ang kondisyon. Alam mo, Harley, kahit kakaiba, nainit pa rin ako sa inyo. May dalawa pang mahalagang motorsiklo sa pelikula. Isa ay ninakaw ni Marlboro mula sa lalaking umagaw kay Jeannie. Nagpasya siyang agawin ng babae ko, kaya kukunin ko ang motorsiklo niya. May kumakalat na balita online na Honda VT series daw ito. Mali ang impormasyong iyon. Ang matapang na cowboy ay nagnanakaw ng motorsiklong Harley-Davidson FXR Lowrider na modelo ng 1,983 na may shovel head na makina. Sa susunod na taon, ilulunsad na ang evolution ng makina. Diretsahan ding sinabi sa pelikula na ito ay isang Harley. Kanino ang motorsiklong ito? Siguro kanya ito. Wala siyang Harley. Ibig sabihin, si Robert ay nagnanakaw ng motorsiklo na kapareho ng modelo pero unang henerasyon pa, yung may lumang makina, na siya naging basehan sa paggawa ng motorsiklo na Black Death 3. Ang tatay kong si Odes, bago siya lumisan sa mundong ito, sinabi niya sa akin na ang mabuting babae, hindi basta-basta magbubukaka. Ngayon, silipin natin ang motorsiklo ng matabang lalaki. Isinakripisyo ng malaking lalaki ang sasakyan niya para matulungan ang mga kasama sa pagnanakaw ng armored van. Mas mahirap tukuyin ang motorsiklong ito. Sa ilang eksena, makikita na hardtail ang frame at shovel head ang makina ng motorsiklo. Kaya malinaw na hindi ito Fat Boy o Fat Bob. Malamang ito ay isang lumang FLH. Hindi malabong ito ay pinagtagpi-tagping pyesa. Ano masasabi ko sa ending ng episode na ito? Tulad ng ibang kultong pelikula, sumablay rin ito sa takilya. Sa budget na $23 milyong ng Amerika, kumita lang ito ng 7.5 milyon. Karamihan sa mga review ng kritiko ay negatibo. Hindi nila nagustuhan ang script at acting ng supporting actors, pero nagustuhan naman ng mga manonood ang pelikula. Sa pagdaan ng panahon, humupa ang batikos at napansing naging bukang-bibig ang pelikula dahil sa mga biswal at binibigkas na sipin nito. Taon-taon, lalo pang tumataas ang katayuan nito bilang kultong artepakto ng panahong iyon. Dahil nadismaya si Mickey Rourke sa resulta ng palabas, pagkalipas ng 1 taon, iniwan niya ang industriya ng pelikula at pumasok sa profesional na boxing. 5 taon siyang tumanggi sa lahat ng projektong inalok sa kanya tulad ng Pulp Fiction. At sinabi rin ni Rourke na pumayag siyang umarte sa pelikulang ito dahil lang talaga sa pera. Noong 2023 taon, ibinenta niya ang kanyang motorsiklo na Black Death 3 sa kanyang kaibigan na nangakong hinding-hindi ito ibebenta. Ibinahagi ni Mickey ang balita sa social media at nagbigay ng pahayag. Wala akong gaanong emosyonal na pagkakabit sa motorsiklong ito kasi kinamuhian ko ang pelikulang pinagamitan namin ito. Okay namang katrabaho si Don Johnson pero pangit ang direktor at script ng pelikula. Hanggang dito na lang ang aking kwento mga kaibigan. Tiningnan natin ang motorsiklo mula sa isa na namang kultong pelikula at sana naging interesante ito. Salamat sa inyong atensyon. Kasama nyo ang channel na Crash Moto. Hanggang sa muli!